Kalakasan,
Now
Oh
Isang magandang umaga sa ating mga nasa langit at magandang umaga mga kapatid ko kay Kristo. Pwede pang bigyan natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoong Diyos. Ang pagbasa ay nakakatuan sa Mateo 20 verse 5 to 6. At sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, huwag kayong matakot, sapagkat nalalaman ko na inyong hinahanap si Jesus na itinapos sa krus. Siya'y wala na rito, sapagkat siya'y nagbangon ayon sa sinabi niya. Magsiparito kayo at tingnan ninyo ang dakong pinalagyan ng Panginoon. Sama-sama tayo manalangin. Aming Amang nasa langit, dakila at banal, sa pangalan ko ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa umaga nito. At tinipon mo ang iyong mga anak sa lugar na ito, Panginoon, upang sambahin ka at pasalamatan sa umaga nito. Dalangin ko po, Ama, napagpalain mo ang iyong mga salita na inihayag ng aming kapatid Mr. Jamie sa umaga nito, Panginoon. Pagpalain mo po ito, hindi lamang po sa makahayag ng iyong mga banal na salita, kung hindi sa lahat ng makikinig nito at magsasagawa ng iyong mga banal na salita. Dalangin ko po, Ama, na pagpalain mo ang mga tao na narito ngayon, hindi lamang po pagpapalang espiritual, kung hindi mo pagpapala ang mga salita mo na yaya mo sa aming mga puso. Dalangin ko po na patuloy mo po na papatagin ng pananampalataya ng bawat isa, Panginoon. Alay po namin sa iyo ang gawain ito sa umagang ito, Panginoon. Sa iyo po, Ama, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagluwalhati. Kalaki po nito ang aming pagmamahal. Inihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Siya lalaki. Tapos, nakapit ko pala nito. Sabi ni Krista na gumalo siya, Mami, ano yung ginagawa mo? Yan. Thank you, Lord. Sabi ko na sign language. Sabi ko, yung sign language, kapag hindi makapagsalita yung isang tao, sabi ko po sa kanila, gumagawa siya ng sign, gesture, para ma-communicate yung gusto niya sabihin sa tao. Tapos, hindi ko po napansin, sabi ko, ka na maingay, ha? Tapos, nakapulang po kami. Tapos, nag-sign ulit yung bata. Nakita pala niya, hindi ko po nakita ko yung ginawa. Sabi niya, what is that? Sumagot po yung kapatid.
Sabi nung kapatid, God is good. Sabi po ng bata. Anong pinapakita ng Lord yan? Bigla po akong nagkaroon ng reflection. Ano pa kaya tayo na meron tayong boses? Meron tayong mga kamay? Meron tayong mga mata? Nakikita natin ang kabutihan. Nakikita natin ang creation ng ating Panginoon. Nasasabi natin lahat ng gusto natin sabihin. What more? Na tayong lahat. Naman church, sabi po, lahat ng may hininga ay magpupuri sa Kanya. Pwede bang bigyan natin si Lord ng isang malakas na malakas? Come on! Come on! Come on, church! Come on! Woo! Hallelujah! Shout of praise. Pag sinabi mo natin shout of praise, proclaim, declare, confess. Confess mo yung kabutihan ng Panginoon. Hindi ka dapat mahiya. Tama po si Brother Bong kanina. You don't have to be ashamed. You don't have to be shy. That is the gospel of the Lord. Salita ng ating Panginoon na ating pinangahawakan, matibay na buo. Hallelujah. So, hindi tayo dapat nahihiya. Pag gusto mong tumuntan ka! Pag gusto mo sumayaw, sumayaw ka! Gusto mo sumigaw, sumigaw ka! Walang babawal sa'yo, walang mali. Hallelujah. Way of expressing our adoration, ang ating pupuri pagpapasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Come on, church, i-practice natin. Tignan natin. Ready po ba kayo? Let's give God a shout of praise. Hallelujah! Come on, church! Woo! Jesus! Jesus! Woo! Ganyan po ang mga anak ng Diyos na nagsiselebrate. Kapag may celebration, di po ba masaya? Nagre-rejoice? Hindi po tayo yung parang may, mabagal yung kanta. Di po ba? So, we are here. Nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon sa pagkakataon na muling magamit. At we thank God na muli tayong nagkakasama-sama para dakilain, sambahin, papurihan ng isang Diyos na buhay mula noon, ngayon, at magpakilanman. Hallelujah. Can we just bow down our heads po? And let's just pray. Oh, hallelujah. 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 We give you praise, we give you praise, we give you glory. Our Heavenly Father, in the name of Jesus, we thank you for this wonderful day that you've given to each and every one of us. Lord, salamat sa muling pagkakataon na kami ay makadaupang palad ka, makita ka, Panginoon, maranasan ka sa aming mga buhay. Lord, sa umaga nito muli, we abandon ourselves, Panginoon, na-abandon ko po ang aking sarili, inaalay ko po sa iyo. Use, O God, make use of me, O God, na ikaw, Lord, ang makita, ikaw po ang marinig, Panginoon. Lord, speak. Speak to us, Panginoon. Makikinig po kami sa iyong boses, Panginoon. At Lord, anoint us. Fill us, O God. Na Lord God, ikaw ang makita sa amin lahat. Lord God, more of you and less from us. Panginoon, apart from you, we are nothing. Ikaw ang aming true fan, Panginoon. At kung kami ay wala sa iyo, Lord, hindi namin kaya ang aming buhay. Hindi namin kaya ang anumang bagay sa mundong ito. Muli, salamat, O God, for this wonderful time. We give you the glory, the honor, and the praise. Dahil ikaw lang ang aming Diyos na napakabuti. Ikaw ang aming Diyos na buhay at magpakilanman. Salamat po ang lahat po natin sa madalangin namin. In Jesus' mighty name we pray. Amen! Minsan pa, come on, church, bigyan natin ng isang malakas na palagpak! Come on, church! Woo! Woo! Praise God! Sabi po sa Colossians 3:23, whatever you do it with all your heart. Work at it, because you are serving the Lord and not for man. So kung pumapalakpak ka ngayon, hindi ka pumapalakpak para kay Pastora Nina, hindi ka pumapalakpak dahil sa katabi mo, pumapalakpak ka dahil kay Lord. Nakatuon, nakafocus yung mata mo sa ating Panginoon. Hallelujah. Salamat po. So, sa umaga po ito, ang ating pong preaching ay pinamagatan po na He is risen. Pwede mo ba sabihin natin sa ating neighbor, sa ating katabi, He is risen. We are saved. Hallelujah. Napakabuti ng aming Diyos. May tanong po, sabi po sa isang commercial, para kanino ka gumigising? Pwede mo bang tanongin yung katabi mo? Ano pong sagot? Para kay Lord, okay. Sabi po, yung iba po, siguro magiging sagot nila, gumigising ako para sa pamilya ko. Gumigising ako para sa trabaho ko. Gumigising ako para sa mga anak ko. Kasi pag hindi gumising si nanay, walang magluluto. Pag hindi gumising si tatay, walang magwawali sa harapan. Yung mga ganon, di ba? So, gumigising po tayo sa bawat umaga
para sa ating Panginoon. Sino po yung nagsabi ng sagot na ay para sa Panginoon? Yes. Palakpakan niyo po yung inyong sarili mo. Praise God. Yes, gumigising po tayo sa ating Panginoon. Last week, sabi po dun sa preaching ni Pastor Dun, si ating pong mahal na pastor, sabi niya, rooted in love. Ibig sabihin po, gumigising ka dahil mahal mo ang Panginoon. So, umaga pa lang, pagising mo, Lord, salamat po sa panibagong umaga. Lord, salamat po sa pagkakataon makita ang mga mahal ko sa buhay. Lord, salamat sa biyaya ng buhay at kalakasan. Di po ba? Sabi po, kapag uminom ka ng kape sa umaga, ikaw ay magiging ano? Anong magiging dulot sa'yo ng kape? Stimulant ang kape. So, magiging gising ka. Di po ba? Hello po, Dad Sherman. Di po ba? So, pero sabi po, pag si Lord ang inunan mo sa umaga, pagising mo, pagmulat ng mata mo, si Lord agad ang naalala mo. Lord, salamat sa biyaya ng napakagandang araw. Lord, salamat sa aking mga mahal sa buhay. Lord, salamat. Malakas po ako, malusog po ako. Ang buhay po natin, ang buong umaga natin ay magiging, ano po? Blessed. Thank you po. Magiging pinagpala. So, sino po dito ang mga pinagpala ng ating Panginoon? Mahina ko yata. Sino po ang pinagpala ng ating Panginoon? Hallelujah! Wow! Nakaka-overwhelm, nakakatawa po. Kanina po, very discerning po kayo sa praise and worship. Wow, God is really moving sa bawat sulok ng bulwagan ito, ng templo ng ating Panginoon. At pilit na pumapasok sa ating mga puso. Medyo, siguro may iba na medyo napipil, sayaw ba ako? Kakanta ba ako? But you don't have to be shy. Sabi ng Panginoon, pag pinagpakahiya mo ako, di po ba? So, sa inyo po nang galing. So, huwag po tayong mahiya pagdating sa salita ng ating Panginoon. Pag sinabi ng Lord, tumayo ka anak, tayo. Pag sinabi ng Lord, anak, pumunta ka dito, punta. Pag sinabi ng Lord, anak, go. And make disciples. Huwag po tayong matatakot. Dahil nandun yung blessed assurance ng Lord na hindi niya tayo mababayaan. So, balik po tayo sa ating preaching. Thank you, Lord. Sabi po sa scriptures sa Matthew. Basahin ko lang po ulit. 28, 5-6. The angel said to the woman, do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus, who was crucified. He is not here. He has risen, just as He said. Hallelujah. He is risen. Sabi po dito, yung Easter is the most powerful day sa ating mga Kristiyano. Bakit po kaya? Christian. Tayo mga Kristiyano, this is the most powerful day. Kasi po, this is the day that we celebrate. Woo! That we celebrate the victory of Jesus over death. Palakpakan niya po natin Panginoon. Sinasalit po natin, pinagdiriwang natin yung katagumpayan ng ating Panginoon doon sa kamatayan. Hallelujah. Our God is alive. Pwede po ba sabihin sa katabi niyo, our God is alive. Hallelujah. He was crucified. Totoo po, Friday, buried in a tomb. And on the third day, He rose again. This is not just good news. Wow, hallelujah. Nakakatuwa. This is life-changing news. Because Jesus lives and we can be saved. Hallelujah. Kung hindi po nabuhay naman muli ang ating Panginoon, kung hindi siya nag-resurrect, ano po kaya mangyayari sa atin? Di po ba? It's all because of Jesus. Kaligtasan na ibinigay niya sa atin. Tatlong bagay po ang pinupunta ng ating Panginoon mula sa scripture na yan. Number 1, Jesus died to save us. Pwede po ba sabihin niyo sa inyong katabi? Jesus died to save us. Hallelujah. Sabi mo dito, we all have sinned. Lahat po tayo kasalanan. At up to now po, nakakagawa pa rin tayo ng mga kasalanan. Kasalanan na pwedeng minsan hindi ka aware, pero kasalanan. Maliit na bagay lang, white lie lang, kasalanan pa rin po yun. Hindi naman, pagyalang yun. Hindi naman nila alam yun. Pero nagsinangaling po. Di po ba? Kasalanan pa rin. So tayo po, ay patuloy nakakagawa ng kasalanan. At yung kasalanan, sabi po sa ating pagtuturo ng nakaraan, ang kasalanan ang nagiging ugat kung bakit nagkakaroon tayo
ng gap, ng boundary, kung bakit hindi natin maranasan ang ating Panginoon. Minsan ba naka-experience kayo ng gano'n? Parang, Lord, bakit hindi ko maramdaman? Gusto kong mapalapit sa'yo na mas lalo pa. Pero parang may something na hindi ko ma-explain. Nararamdaman niyo po ba minsan na nakakaranas po ba kayo ng minsan? Yes, I believe nakakaranas tayo. Kasi magkakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Pero the moment na lumapit ka sa Panginoon, buong puso, abandonin mo yung sarili mo. Abandon yourself, Lord. Alam ko makasalanan ako. Ito ang aking puso na paglukas. Tulungan mo ako. Mabago ko po sa sarili mo. Naalala mo po yung kaibigan ko na naibahagi ko sa inyo dati. Last time po, di ko ba nagkaroon ng pag-shake ng ground? Lindol. Lindol po sa Myanmar, sa Thailand, sa ibang bahagi ng China. So, yung kaibigan ko po na yun, nasa Thailand pa rin siya. So, nag-message po ako, kinamusta ko sila, ganyan. Binalita po na sa akin. Sabi ko, okay naman po kami, sabi niya Ma'am. Tapos, nakakatuwa ang kabutihan ng Panginoon. Kasi hindi ko ina-expect na muli niyang bubuklatin nung kwento nung usapan namin dati. Binanggit po niya sa akin na nag-iwalay na daw po sila nung kanyang kaibigan na babae na kasama niya sa kanyang bahay. Naalala niyo po yung story ko na yon? Naalala niyo po? Isang kaibigan ko po doon, isang guro sa music, napakagaling, napakatalentado, napakahusay. Isa po siyang music teacher, nagtuturo siya ng music, marunong siya mag-keyboard, marunong siya gumamit ng ukulele, lahat, napakagaling niya, marunong mag-arrange ng mga songs. Yung po sa mga cruise ship, kumakanta po sila doon, nagpe-perform po sila doon banda. Ganun po siya kahusay, kagaling. At siya yung nagsabi na very attracted siya sa babae. Although babae siya, attracted din po siya sa babae. Again, we respect po ang ating Panginoon, ay nilikha lamang ang babae at lalaki, we respect everyone po. So, siya po, nagmensahe siya sa akin na sinabi niya, Ma'am Jaylen, sabi niya, hindi ko po ina-expect na babanggitin niya ulit yun. Nakakatuwa ang Panginoon. Sinabi niya na humiwalay na po siya, pumalas na siya doon sa kanyang kasalanan. Sabi niya sa akin kasalanan, Tumigil mo, ganap dapat offering. Come on, church! Come on! Hallelujah, isang hallelujah, to save. Bakit to save? Kasi alam ng kasalanan. Ang punot dulo ng lahat ng bagay sa ating buhay, kaya nagkakaroon tayo ng gap sa ating Panginoon, ay kasalanan. Kasalanan. Sin. S-I-N. Hindi mo man sabihin, ikaw ang nakakaalam niya sa sarili mo. So I believe sa oras na ito, ang Panginoon na nangusap sa bawat sa atin. Walang taong perfecto. Because the word wrong is only for our time. Anointed, chosen, segregated sa ating Panginoon lamang. He is just and holy. So kung may nagagawa pa rin tayo ng kasalanan, hindi tayo perfect. Pero sa biyaya ng awa at grasya ng ating Panginoon, as long as we surrender. Kasi hindi natin kaya ang laban. Hindi natin kaya to. Hindi natin kaya. Nandun ang ating Panginoon. Napabakapan na tayo at gagabayan na tayo sa lahat ng bagay na ating kailangan pag-desisyonan. Hallelujah. So, sabi po sa Romans 5:8, but God shows His love for us. In this, while we're still sinners, Christ died for us. He did not wait for us to be perfect. He died because He loves us. At alam natin, tandaan po natin, na sa bawat kasalanan, ano po ang punishment? Kamatayan. Yes po. Tayo lamang ang nakakaalam ng mga kasalanan na gagawa natin. Hallelujah. So please, habang may time pa po tayo, may oras pa tayo, let's surrender everything sa Panginoon. Kasi hindi naman talaga natin kaya na tayo lang sa sarili natin. Tao tayo. Pero kasama ng Panginoon, malalagpasan natin. Makakaya na natin. Hallelujah. Pwede po bigyan natin ng isang malakas na malagpasan natin Panginoon. Praise God! Praise you, Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon. Number 2. Ano po yung number 1? Jesus died to save us. So, tandaan niyo po, namatay ang Panginoon para iligtas ka. Kaya tuwang-tuwa ako nung sinabi ng kaibigan ko sa akin na nag-iwalay na sila. I told her, sabi niya, naalala niya yung word. Sabi ko daw po, mahal ka ng Panginoon.
Naalala ko na yun. Sabi ko, wow. Sabi niya, naalala ko yung sinabi mo, ma'am, na mahal ako ng Panginoon. And she's trying to fix herself now. Tinatry niya na ayusin muli ang relasyon niya sa Panginoon. Tinatry niyang ayusin muli ang buhay niya. Tinatry niyang muli na maibalik yung relasyon ng Panginoon. Relasyon niya sa Panginoon. Yung purpose, yung will ng Lord sa buhay niya. Hallelujah. Kailangan ng Diyos. At walang imposible sa Kanya. Kahit na yung pinakamatigas na puso, kayang-kayang palambutin ng ating Panginoon. For there's nothing impossible in the name of Jesus. Number 2 po. Sabi po sa number 2, Jesus rose to give us new life. Jesus rose to give us new life. The cross paid the price. Yung cross ay naging kabayaran. Hallelujah. Nung Holy Week, nakapag-reflect po ba tayo? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Wow. Alam niyo yung mga panoorin sa TV? Ang ganda, nakakatuwa, nakakapagpa-hype ng iyong spirit. Lalo na yung mga magagandang movie. May napanood ko akong isang movie, napakaganda niya. Sa TV lang naman din po. Talagang hindi ko siya iniwanan, kahit na may patalastas na mahaba. Pinapanood ko siya. Hallelujah. I believe po na lahat tayo nakapag-gulay-gulay, nakapag-reflect, nakapag-meditate sa kadakilaan ng ating Panginoon sa ginawa niya sa cross ng Kalbaryo para sa ating lahat. Sabi po dito, the cross paid the price, but the resurrection gave us new life. When Jesus rose from the grave, He defeated death and opened the door to heaven for all those who believe. Hallelujah. Sabi po dito sa John 11:25, it says there, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me will live even though they die. Hallelujah. Hindi ba tayo masaya doon? Ang ating Diyos na namatay, pero muling nabuhay. At kasama po, nung muling niyang pagkabuhay, ang pagbibigay niya sa atin ng new life. Panibagong buhay. Hallelujah. For our God, siya ang buhay. Hallelujah. Sabi po that His resurrection means, ito po yung ibig sabihin ng resurrection. Resurrection, pagkabuhay na muli. Sabi po doon, we are forgiven. Hallelujah. We are forgiven. Nakakaiyak ang pagmamahal ng Panginoon. Tayo na makasalanan, tayo na wala, o ikukumpara sa Panginoon, sa ginawa niya, minahal na tayo. Pinas tayo. Kinuha na yung hirap na para ilaban sa atin. But yet, hallelujah, nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Jesus died to save. Jesus died to save us. And Jesus rose again to give us new life. Sabi doon, we are forgiven. Ating nakamit ang kapatawaran. Number 2 po, we can have peace with God. Lahat po nakaangkla sa pagmamahal ng ating Panginoon. Hallelujah. Nakakatawa yung preaching ni Pastor Dutz po, ng ating mahal na pastor last time. Rooted in love. Sabi niya doon, ang pagmamahal ng Panginoon ay high, long, wide, deep. Di po ba? Sabi niya, kaya ikaw na isang Kristiyano, kahit may marinig ka minsan na hindi maayos, pinapalagpas mo na lang. Minsan, may nangyari na hindi mo naintindihan, pinapalagpas mo na lang. Kasi, rooted in love. Hindi ka na nasisway. Hindi ka na nasistumble. Di ba ba? Kasi yung salita ng Panginoon, nandun na sa heart natin. Imagine, 18 years na po tayo sa ating church. Hallelujah! So, walang dahilan, walang rason para tayo ay ma-backslide, ma-stumble, ano pa? Mawala? Nandun ang pagmamahal ng Panginoon. Rooted in love. Yung salita lang na rooted, nag-uugat-ugat na sa puso mo. So kahit ano pa yan, wala na yun. Sisiw na lang yun. Hindi mo ba? Maliit na bagay. Hindi ka na papatihan. Hallelujah. So we have peace. Hallelujah. Nandoon ang kapayapaan ng ating Panginoon na nakaangkla sa lahat ng bagay sa pagmamahal ng ating Panginoon. Can we give our God a clap of offering? Come on, church!
The best life, sabi ko noon. Kapag may nangungutang mga artista, nung one time po, nangangampanya si Youth Servo at saka si Daniel ako na sa Manila, ang mga tao palakpak. Sabi ko, tao lang yan. Sabi palakpak talaga sila. Tayo po, nagsaserve sa isang Diyos! Sa isang hari! Come on, church! Come back! Woo! Praise God! Yes, yun po ang kaibahan. Tayo ay we are serving a God. Holy, righteous, dakila, our Savior. Dapat po, higit sa lahat, siya lang talaga, siya lang. Hallelujah. Praise God. Number 3 po, sabi, we have hope beyond this life. Hallelujah. We have hope. Naalala ko yung preaching ko ng ating mahal na pastora last time. Sa buhay natin, yung word na success, hindi talaga mawala sa isip ko ito, success. Yung isang S doon. Sabi po doon, suffering kasama sa buhay natin. But we have hope beyond this life. Sabi po doon, nandun yung pag-asa na kasama natin ang ating Panginoon. Even our God, imagine Jesus, ang ating Panginoon, isang Diyos na nagkatawang tao, tinuro na sa atin ang daan. Yet, anong ginawa natin? Pinalibusta. Kinamden. Ano pa? Pinagtawanan. Minak natin. Di po ba? Even ang ating Panginoon lumanas ng mga bagay suffering sa mundo dito. Nasabi pa sa kanya, kung ikaw talaga anak ng Diyos, sige nga, iligtas mo yung sarili mo. Gano'ng kasakit yun? Gano'ng kahirap? Di po ba? Ikaw, kung ikaw talaga ang Diyos, sige nga, gawin mo ang tinapay ng mga batong to. Hallelujah. So we have hope beyond this life. Kung talagang ikaw ay tunay na Kristiyano, nagmamahal, may ibig sa ating Diyos, hindi ka nakatunghalin sa buhay na to. This life is not permanent. Hindi po ito ang ating final destination. Tandaan po natin, this is not our final destination. Sabihin nga po sa inyo natin, this is not our final destination. Yes, dahil ang final destination po natin ay sa kaharian ng ating Panginoon. Kasama ang ating Diyos sa dakila, kasama ang mga anghel, mga mahal natin sa buhay, makakasama natin sa kalangitan, pupuri, sasamba, dadakila, sa ilis ng Diyos, mabuhay! Hallelujah! Yes! Praise God! Praise God! Nakaka-overwhelm po ang Panginoon. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon how to be good steward, lalong-lalo na sa ating time. Bibigyan ko po kayo TEE, time, energy, and effort. Paano mo ginugugol yung oras mo, yung enerhiya mo, pati yung lakas mo, yung effort, yung ginagawa mo. Di po ba? This is not our final destination sa buhay natin. Remember, ang Diyos, ang ating pangalawang buhay sa kalangitan. Itong nandito, maybe some of us, sa oras na ito, dumadanas ka ng pagsubok, dumadanas ka ng struggle, maybe may trial ka na hinakaharap sa oras na ito, pwede na may karamdaman ka, pero just remember that God is always good. Mahal ka ng Panginoon. Pag naintindihan mo natin, naunawaan natin that this is not our permanent life. Passers-by lang nga po tayo, sabi niya, dadaan lang tayo sa mundo. Maaaring this time, marami kang pera. This time, madami kang kagabitan, madami kang gadgets. This time, nasa iyo ang popularity. Famous ka sa school, famous ka sa lahat, trabaho. Pero wala ka namang Lord. You don't use your time, effort, and energy wisely. Tandaan natin, hindi po ito ang ating permanent life destination. Sa buhay natin, may pangalawang buhay, at yun, yung ating pinakaapangan. Dahil wala doon, wala nang sakit, wala nang hirap. Di po ba? So, napakabuti na ating Diyos. Kasi malakas na palakot nga po sa Lord. Jesus, hallelujah, napakabuti. At, sige po, number 3, ito na po, last na po. Sabi po dito, sabihin nga po natin, salvation.
Minsan ba, salvation is a gift. Receive it. Receive. Tanggapin mo na. Salvation, kaligtasan, ay isang regalo. Naniniwala po ba kayo doon? Yes. Kasi namatay yung Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Walang tao, walang sino man, kahit pa yung kilalang tao, presidente o kung sino man artista, hindi sila alam niyo yun, gagawa ng ginawa ng ating Panginoon. It's only God. At hindi na po niya uulitin. So, grab it. Panghawakan. Don't let it go. Nasway ka dahil sa kapaligiran mo, don't let it happen. Nasway ka dahil sa trabaho mo, nasway ka dahil saan? Sa environment mo, sa mga bagay na nagaganap sa paligid mo, huwag mo kong hayaan na mawalan ka. Na mawalan ka ng komunikasyon, relasyon sa ating Panginoon. Napakahalaga po ng ating komunikasyon at relasyon sa ating Panginoon. Komunikasyon, paano ka nag-communicate sa Lord? Through our prayer, through our praises, through our worships. Kanina nung kumakanta tayo, umaawi tayo, praising, worship. Nakipag-communicate ka sa Lord. Though hindi narinig ng katabi mo pa rin sinasabi mo, ikaw sa heart mo, alam ng Lord kung ano yung sinasabi mo. Binubo ka ng bibig mo, ano yung sinasabi mo, kinupagulas mo. That's it. Huwag natin hayaan na mawala, maagaw ng demonyo ang kaligtasan na binigay na ng ating Panginoon sa atin. So grab it. Hawakan mo mahigpit. Kapit ka sa Panginoon. Dahil kahit tayo, hindi natin talaga kaya ang mundo. But God, sabi niya, nalagpasan na niya ang mundo. Kaya kakayanin natin. Come on, church! Woo! The best God sa ating Panginoon! Come on! Woo! Yes! Nalagpasan na ng ating Panginoon. Kaya tayo, bilang mga anak, bilang mga anak, pag nag-sink in sa inyo pong yung puso at isip nyo, alam ako ng Diyos. Tayo mga anak niya. Tayo mga anak niya. Kung anong meron ng Ama, kung anong meron ng ating Panginoon, meron din tayo. Hallelujah. So, kaligtasan. Huwag niyong hayaan na mawala sa inyo. Grab it. Makipagbulong ka sa kaaway kung kinakailangan. Kinakailangan, lumayo ka. Layuan mo. Layuan mo yung mga bagay na nakakapagpatugso sa'yo, nakakapagpagawa sa'yo ng kamalian ng mga bagay na yung dapat. Hallelujah. Sabi po dito, you don't have to earn salvation. You just have to believe and receive it. In Romans 10:9, sabi po dito, if you declare with your mouth, Jesus is Lord, hallelujah, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. You will be saved. Hallelujah. Sabi po dito, Jesus is calling us right now. Jesus is calling us today. Hallelujah. Jesus is calling us today to come to Him. He wants to save you, forgive you, and walk with you every day. Ito pong Easter na to is not just about what Jesus did sa cross ng Kalbaryo noong unang panahon. But it's about what He is doing right now sa mga buhay natin. Maaaring sa buhay natin, may mga patay pa. Wala tayong relasyon. Wala tayong komunikasyon sa ating Panginoon. Paglilingin po natin, let's reflect. Tayo lamang po makasasagot sa ating mga sarili. Minsan may mga bagay na, Lord, hindi ko alam kung bakit ganito. Pero si Lord lang. Let's surrender everything sa Panginoon. Surrender sa ating Panginoon. He's still saving. Patuloy pa rin siya nagsasave. He's still healing. Patuloy pa rin siyang tumagamot. Nag-heal. Patuloy pa rin siyang nagpapatawad. He's still forgiving. Hallelujah. And He is not in the tomb. He is alive. He has given us the light, yung kaligtasan, yung kaliwanagan mula sa kadiliman. Hallelujah. May mga bagay na madilim pa sa buhay natin. May mga bagay pa na, Lord, hindi ko alam kung paano iwawagli sa sarili ko. But God,
He's always there. Always here sa mga puso natin. The moment we walk, the moment we confess, Lord, I am sinning. Tulungan mo po ako. Hindi ko kaya ito. Hallelujah. Hallelujah. Sa pagtatapos ko po, sabi po, may isang pagkakataon. How do we call this? Ang pananampalataya, ayun, faith. Ang pananampalataya daw po natin ay parang sponge. Alam niyo po yung sponge? Ano ba yung sponge? Ano po? Spongha. Tama po ba? Yung po spongha, yung sponge, panlinis ng plato, parang gano'n. Di po ba halimbawa may sponge ako dito, tapos dito may tubig po ako, ilalagay ko. Yung sponge ko, pipigain ko dito. Ano po yung lalabas? Tubig. Tama po kasi ina-absorb yung sponge, di po ba? So, palitan natin. Sponge ulit, naglagay ako dito ng, sabihin natin, soda, cola. Yan. Tapos nilagay ko po ulit yung aking sponge. Tapos, piniga-piga ko ulit. Ano po ulit lalabas? Ano po? Soda. Po. Ito po, last na po. Kunyari po, naglagay ako ng gasolina. Tapos, ito yung sponge ko ulit. Nilubog ko ulit yung sponge ko. Piniga ko po ulit. Ano po kaya ang lalabas? Gasolina. Tama po. Tayo po, bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon, kung ano po yung ina-absolve ng ating isip, ng ating puso, kung ano yung nakikita natin, yan po yung mas natatanim. Yan po yung mas nalalagay sa atin. Paano yun? Halimbawa, mahilig kang makinig ng tugtugin. Gusto mo lang nakikinig ng tugtugin. Sa buong maghapon, nakakaraos ka ng pakikinig lang ng salita ng tugtog. Pero yung pinapakinggan mo po is worldly. Or sabihin natin ng mga malulungkot na kanta. Ano po kayang mangyayari sa buong maghapon nyo? Malulungkot din. Yes po. Totoo po ito, hindi? Totoo po, hindi? Totoo po. Halimbawa pa po, nanonood ka sa buong maghapon, nood. Hanggang sa napunta ka sa mga bagay na hindi maganda, mga malalaswa at hindi maayos sa paningin sa ating Panginoon. Pleasing, not righteous and not pleasing in the sight of the Lord. Sa buong maghapon. So we have to be aware. We have to be careful. Kung ano pong ina-absorb ng mind, anong nakikita ng mata, yun po ang ating mararamdaman. Tandaan po natin yun. Last, kung ikaw naman may isang tao na mahilig makinig ng salita ng Panginoon, mahilig magbukas ng radyo, praise and worship, kanta ka, makikinig ka ng mga bagay na makapagpapalago, makapagpapahype ng spirit mo. Hindi ka doon makikinig lang sa kanta ng pangmundo. Ano po kayang magiging epekto sa iyo? Ano i-absorb po natin? I-absorb po natin ang magagandang bagay, di po ba? Bagay na makapagpapataas ng ating spiritual na aspect sa ating Panginoon. Yung ating spirito, di po ba? Nararamdaman niyo po ba yun? Hello, church? Hello? Yes, kasi minsan ako din po gano'n. Sabi ko, bakit parang hindi? So, kailangan mong liniin ang sarili mo. Tandaan po natin, tao tayo, nakakaranas ng iba't ibang emotion, feelings. Pero the moment na hinanap mo ang Panginoon, dwelling place natin ang ating Panginoon. Handa ka niyang akapin, handa ka niyang patawarin sa lahat ng ating mga kasalanan. Hallelujah. Sa pagtatapos, pabigyan po natin ng isang malakas na malanggang ating Panginoon. Thank you so praise Jesus. Hallelujah! Listen pa, naman guys! Hallelujah! Nakakatuwa ko yung baby na nundag din, no? Praise God! Hallelujah! Tayo po mga Kristiyano nagsiselebrate sa kabutihan ng ating Panginoon, sa kaligtasan na nasa atin na. Nasa atin na. Panghawakan, huwag natin hayang mawala sa atin. Hallelujah. Come on, church. I invite everyone po. Hallelujah. Hallelujah. We give you praise. Hallelujah. Praise you, Jesus. Aming Diyos ng kapangyarihan. Aming Ama. Hallelujah.
In the name of Jesus. Hallelujah. Kami po ay nagpapasalamat for carrying our cross. Oh, thank you, God, for the cross that we could never carry, Panginoon. Salamat po. Oh, salamat po, God, sa iyong muling pagkabuhay. Hallelujah. Dahil dito, Lord, we can face tomorrow. Nakasama ka, O God. Lord, sa iyong latay-latay na sugat, kami po ay gumaling. Salamat. Sa iyong mga sakripisyo, Lord, kami ay natubos. Sa iyong labis na pagmamahal kami, Lord, ay nakatanggap ng kapatawaran. Hallelujah. Sa iyong grasya, kami ay naligtas, O God. And by your guidance, Lord, we are found. Amazing is your grace. Hallelujah. Lord, we find strength mula sa iyo. Lord, sa umagang ito, salamat sa iyong word na ibinigay sa aming lahat. Na Lord, makakalakad kami, Lord, sa aming kaligtasan na kasama ka. Salamat, Lord, for you are present. You are our God who is alive. Our God who is always good all the time. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Lord, we just want to pray all the people, Lord God, sa sambahang ito, Panginoon. Lord, tulungan mo po ang bawat isa kung may mga dumaranas na mga pagsubok, kapighatian, kawalan, Panginoon. So, umagang ito, Lord, we pray na, Lord God, let your love, O God, bestowed upon them, Panginoon. Lord, awakan mo sila. Lord, ang mapagpalang kamay, mag-ingat, Panginoon, sa kanila. Lord, ang kapayapaan mo, ang kaligayahan, ang kalakasan, ang kaluburan mula sa iyo, Panginoon. Lord, ang makita sa buhay ng iyong mga anak. Lord, salamat po sa pagkakataon na muli kami, Lord, nakalalapit sa iyo. Salamat, Lord. Lord, ingatan mo ang komunikasyon, ang relasyon na meron kami sa iyo. Lord, patuloy mo kami gamitin, patuloy mo kami palaguin. Mold us, use us. Send us, Panginoon, na hindi namin tayo, Lord, ang mundong ito kung wala ka. Lord, tulungan mo kami sa lahat ng bagay na ginagawa namin. Lord, for apart from you, we are nothing, O God. We cannot do anything without you. Lord, pangunahan mo kami sa aming mga buhay. At muli, Lord, itataas ka namin, dadakilain ka namin dahil sa iyong kabutihan na aming nararanasan. Nagpulang na pagmamahal, Panginoon. Salamat po for that love. Lord, sa aming pamilya, sa aming mga kapatid, sa aming mga magulang, sa aming mga kapatira sa sambahan, sa aming sambahang JFRCC, sa aming komunidad, Lord, sa aming barangay, sa buong bansa, Panginoon, and even all the people, O God, sa mundong ito. Lord, we pray, Lord God, na ikaw ang makita, ikaw ang maitaas. Panginoon, more of you and less mula sa aming lahat, O God. For you are good always, O God. Salamat po. Lord, sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakila, pagluwalhati, O God, mula sa aming lahat. Ikaw ang aming Diyos, na ikaw lamang aming pinapupurihan, pinasasalamatan. There's nothing wrong, Panginoon, sa paglapit, sa pagproklama, sa pagdeklara, sa pagsalita ng iyong mga kabutihan sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, hindi ko kami manihiya, for we are not shy, Panginoon, sa gospel mo. Lord, salamat, napakabuti mo sa amin. Lord, we will always remember ang iyong kabutihan ginawa sa cross ng Kalbaryo para sa amin. Lord, salamat sa pagmamahal. Come on, church, say something to Jesus. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Walang iba kami, Lord, at ipunukan, sasabihin sa aming mga labi, kundi lahat ng iyong kabutihan, lahat ng iyong kaluwalhatian, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat. Dakila ka, O Diyos. Ikaw lamang ang mapapurihan, mapasalamatan, madakila, makita sa aming mga buhay. Lord, sa iyo ang pinakamataas at papuri at pagsamba sa ngalan ng aming Ama na iyong anak na si Jesus sa pakikipisan ng banal na Espiritu. Ang lahat po ay magsasabi ng malakas na Amen! Thank you, Jesus. Ay,
sa iyo ang buhay niya. Ikaw, Panginoon, ang buhay namin. Ikaw ang nagbigay ng buhay sa asawa ko. And we just want to thank you, Father. Because, Lord, wala na siya. Pero because of your grace, God, binigyan mo siya ng alibang buhay. And I thank you, Lord. Dahil nagdala yung buhay sa asawa ko. Sinibigyan mo, Panginoon, ng strength, God, from you. Ang lata niya mo, naglaloob namin sa inyo. And I just want to appreciate you, God. Grateful sa ginawa ko sa buhay. Ni Chairman, Panginoon, at alam mo, mayroon kang ambisyon. Mayroon kang kakalimala para sa ilang buhay. Salamat, Panginoon, sa kanyang mga anak. Lord God, sa kanyang viewers, sa kanyang mga matulungan, sa kanyang mga apo. Lord, thank you. Sa pamilya nito, thank you. Bring all thy the storehouse, that there may be food in my house, and bless me in this, says the Lord Almighty. And see, I will not open the windows of heaven and pour out such blessings, a blessing on you that there will not be room enough to store it. Share ko lang po yung blessing ko na binigay ko ng Lord sa akin sa family ko. Yung blessing ko na sa akin ng way back in high school po kasi ako, ano po ako, nakakalagot po ako talaga, di po ako mahilig magkakaroon, sa kanyang sabi, bulak-bulak po ako ng high school. Tapos, yun, parang, nabibigay ko po kalalaman, siguro disappointment, mababa pa rin sa mabagsak po na grades. Tapos, di ba ako yun, hindi pa po ako sa surveyor, di ba ako sa ministry, di ba po ako Di ko pa rin po alam yung kaya gusto. Tapos nung nag-college po ako, nag-start na rin po ako mag-start din po ako sa industry. Then, tapos nag-start na rin po ako ng pakatulong din tayo isang sa ngayong college po, hindi ko din po alam sa sarili yung paano nangyari. Nung high school po, lagi po akong punala sa school. Lagi po akong bagsak po sa report po pala ko. Ngayon po, kali po consistent po, hindi ko din po alam kung paano po nangyari sa nakakasabay po ako sa mga nangungunan sa consistent din po na walang bagsak. Yung next thing po sa family ko is yung about sa pinangalan. Nung dati po kasi, nung sa bulan na po kami nakatayanan, wala po kami maulan sa isang araw. Swerte na po kami, makapagtilala po kami lahat yung nasa bulan na po. Nagpapatay po kami natin na kalabasiya po ng natin. Ang lola ko po. So, ayun, unti-unti pong bilis ni Lord. Yung tatlo po ako nakapatid sa family natin, nakapatid po kami. Isang high school college, tapos, dalawang high school, sa isang college, yung dalawang kapatid ko high school.
Lord, salamat na pareho. Dahil hindi lang kaya mo bibigay ng finances na yung stable, kaya mo tuloy ang health, ang aming supply, ang aming protection, Panginoon, lalo na sa mga drive, mga motors, mga drive, sasakyan, Panginoon, yung protection. So, and Lord, you are Jehovah Jireh, the God who is good. We thank you, Lord God, dahil hindi lang ang aming mga anak kasasakanahin mo. Hindi mo lang kailangan ang aming lahat ng mga anak namin. Hindi taas, di ba sa promotion and increases sa lahat ng kanilang pagkakakitaan, sa kanilang mga salaries, sa business, Panginoon, na start in small beginning, that Lord, ang ating mo, Lord God, alright, faith, Lord God, sa iyong mga nalaman. Lord, ang natin is for your glory and for your honor. Ikaw lang ang kakagalan sa aming mga finances, Panginoon. Dahil we acknowledge, Lord God, kung wala nito kayo, wala, Panginoon, ang aming mga finances na ito. Kung wala kayo, Panginoon, wala ang bigyan na kung kami nagkakaroon ng financial blessing because you have given us the strength, you have given us the good health, Panginoon, para kami ang kapagtrabaho, para kami ang kita, para magbukas sa Lord God. You are, Panginoon, the way in Lord God, nagbukas ka, na mga pintuan mo para mapasok ng mga kapatiran. Salamat po ng parang, Panginoon, latin na aming mga mahal sa buhay na nasa palalayo, pagpapalain, magawain ng mga kamay. You will God prosper them. There will be money movements in this world, Panginoon, that in this last of the last days, God kami ito pagkakaan for the kingdom in this church. Oh, we give you praise to all the ministries, to all the leaders, to all the leaders, Lord. We thank you at for the grace na binibigay mo sa ating lahat, sa lahat ng pastor, the privilege and the word. Thank you, God, we give you praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Announcement po, sa Tuesday po, wala pong meeting nila po si Pastor Cruz. Sa Big 9 po, yung balik. At mamaya ng hapon po, alas 2, mga prayer meeting po kala Sister Malu. Sila mga music team. Alright. Meeting. After this, the music team. Meeting ng 4 o'clock with all the leaders. Thank you. Sila last na para sa final blessing ng mga pastor.
Peace. God's a good provider. Epatat, Maranatha. Everything is working to my highest good. Everything is working to my highest good. Every experience that I go through, only good will come to me. I am safe. I am protected. I am loved. Thank you, Jesus. God bless everyone. Everyone.